Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay? Kamusta na Marie? Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Pero time check muna tayo para sa mga kailangan ng gumising. 4:32 a.m. na sa buong Pilipinas. Gising-gising na mga kababayan. Good morning, Kuya. Magandang araw sa mga kababayan natin sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, Sunny, napakasayang makasama ka at makasama ka mga kasambahay. Magandang malamig na hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Miyerkules, November 1 na, 2023. Ang bilis ng panahon, Marie, November 1 na. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula naman dito sa historic downtown Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Ground offensive ng Israel sa Gaza, lalo pang paiigtingin. Strike ng United Auto Workers laban sa General Motors, posibleng matapos na. Gross domestic product ng Germany, bumagsak. Banta ng recession sa bansa, lalo pang tumitindi. US military, umangkat ng seafood sa Japan upang kontrahin ang China ban. Free training para sa mga overseas Filipino workers sa Malaysia, isinagawa ng isang Filipino community. Una sa ating mga umaatikabong balita. Lalo pang palalakasin ng Israel ang ground offensive nito sa Gaza, lalo pat nakasulong na ang puwersa nito ng mahigit 2 milya sa enclave. Samantala, ayon sa ilang aid groups, nawawala na ang civil order sa Gaza bunsod ng ginagawang pang-aatake at pagharang ng Israel upang makapagpasok ng pagkain at gasolina sa enclave. Ito ang umaatikabong balita ni Kath Carriedo. Ipinahayag ng Israel na pumasok na ang bansa sa ikalawang yugto ng digmaan nito laban sa militanteng grupo ng Hamas na kumukontrol sa Gaza. Kasunod ito ng ilang linggo ng aerial strikes na inilunsad ng Israel. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, handaan niya ang Israel sa isang mahaba at mahirap na gera matapos masawi ang 1,400 tao sa ginawang pag-atake ng Hamas noong unang bahagi ng buwang kasalukuyan. Kinumpirma naman ni Israel Army spokesperson Rear Admiral Daniel Hagari na nagpadala pa ng karagdagang puwersa ang Israel sa Gaza. Ayon naman sa Israel Defense Forces o IDF, isa sa 200 Israeli soldier na hostage noong October 7 ang na-rescue noong Lunes na resulta umano ng lalo pang pinaigting na ground operation ng Israel Forces. Idineklara naman ng Israel Foreign Ministry ang pagkasawi ng isang 23 anyos naman na German-Israeli na dinukot mula sa isang music festival at dinala sa Gaza. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bunsod ng pagkakaroon ng preliminary agreement sa pagitan ng United Auto Workers at General Motors, posibleng mahinto ang isinasagawang strike ng UAW. Samantala, presyo ng langis maaaring umabot sa record high sakaling lalo pang lumala ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ito ang matikabong balita ni James Bontuyan. Halos 6 na linggo na mula nang pasimulan ng United Auto Workers or UAW Union ang kanilang pagwawelga laban sa General Motors kaugnay ng karagdagang sahod at pagpapabuti ng kanilang working conditions. Kasama sa strike ang halos 50,000 empleyado mula sa General Motors, Ford at sa Chrysler maker Stellantis.
Gayunman, nagkaroon na ng preliminary agreement ang magkabilang panig. Subalit sa kasalukuyan, hindi pa inihahayag ang kabuuang detalye ng kasunduan, habang 25% na taas na sahod sa loob ng 4 na taon at benefits na matatanggap ang empleyado at napagkasunduan naman ng Ford at Stellantis. Samantala, nagbabala ang World Bank noong Lunes, October 30 na posibleng tumaas ng record high ang presyo ng langis sakaling lalo pang tumindi ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Naglabas naman ng 3 senaryo ang World Bank kaugnay ng commodity markets outlook. Ito ay ang small, medium at large disruption. Sa small disruption na senaryo, maaaring bumaba ang presyo ng langis mula sa $90 or 5,115 pesos kada bariles sa taong ito. Habang sa medium naman, gaya ng naranasan sa Iraq War, maaaring bumaba ng 3 to 5 million barrels per day ang global oil supply. May kukumpira naman sa Arab oil embargo noong 1973 ang large disruption scenario kung saan maaaring bumaba ang global oil supply ng 6 to 8 million barrels kada araw. Samantala, sakaling tumaas pa ang presyo ng langis, maaari ito magdulot ng pagtaas ng presyo ng ibang mga produkto gaya ng pagkain. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa pang balitang economy sa Europa naman tayo, Marie. Lalo pang tumitindi ang banta ng recession sa Germany. Bunsod ito ng patuloy na nararanasang pagbaba ng output sa bansa na itinuturing na biggest economy sa rehiyon ng Europa. Ito ang umatigabong balita ni Charles Corpuz. Ipinakita ng datos na inilabas ng German Federal Statistical Office o Destatis noong Lunes, October 30 na bumaba ng 0.1% ang Gross Domestic Product o GDP ng Germany noong Hulyo hanggang Setyembre kumpara sa nakaraang quarter. Dahilan upang muli na namang malagay sa bingit ng technical recession ang itinuturing na biggest economy ng Europe. Nagkakaroon ng technical recession kung ang isang bansa ay nakaranas ng pagbaba ng output sa dalawang magkasunod na quarter. Batay sa ulat ng Destatis, ang pagbaba umano ng GDP ng Germany ay dulot ng pagbaba ng consumer spending. Gayunman, sa kabila nito, nagkaroon naman ng positibong kontribusyon sa GDP ng bansa ang pamumuhunan ng mga kumpanya sa mga makinarya at kagamitan ng ahensya. Ayon naman sa mga ekonomista, posibleng hindi makitaan ng pagbuti sa sitwasyon ng ekonomiya ng Germany sa lalong madaling panahon. Ito anila ay dahil sa patuloy na nakikipagbaka ang malawak na manufacturing sector ng bansa sa mababang demanda ng China. Inaasahan lalo pang titindi ang banta ng recession hindi lamang sa Germany kundi maging sa Europa, lalo pat sa 20 bansa sa rehiyon na gumagamit ng euro bilang currency, ang Germany ang pinakamalaki sa mga ito. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, sani sinimulan na ng China na ipatupad ang pagbabawal sa pag-angkat sa Japan seafood. Samantala, tinangkilik naman ng US military ang seafood sa Japan upang salungatin ang ginagawang pagbabawal ng China. Ito ang umatikabong balita ni Karine Nimes. Sinimulan na ng militar ng Estados Unidos ang bultuhang pag-angkat ng seafood mula sa Japan. Ito ay bilang pagtugon ng Amerika sa ipinataw na import ban ng China sa seafood products na nanggagaling sa Japan. Ayon kay US Ambassador to Japan Ron Emanuel, maaring humanap pa ng ibang paraan ang US upang tulungan ang Japan na makounter ang China ban. Nagdesisyon ang China na iban ang importation ng seafood matapos magpakawala ang Japan ng treated water na mula sa Fukushima Nuclear Plant. Mahigit sa 1 milyong tonelada ng treated water ang naipon sa planta matapos ang matinding pagkasira nito dahil sa tsunami noong 2011. Inilarawan naman ni Ambassador Emanuel ang hakbang ng China na bahagi umano ng economic wars ng Beijing. Subalit tugon naman ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China sa naging pahayag ni Emanuel. Responsibilidad umano ng mga diplomat na itaguyod ang pagkakaibigan sa pagitan ng mga bansa sa halip na siraan ng ibang mga bansa at humikayat at pumukaw ng gulo.
Karine Nimes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Punta naman tayo sa Canada. Dinismiss ng Federal Court ng Canada ang legal challenge laban kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Kaugnay ito ng inaprobahang 2020 firearms ban ng Trudeau government. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Orlin Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Bigyan mo nga kami ng refresher tungkol sa ilang detalye kaugnay nitong 2020 firearms ban ng administrasyon ng Trudeau. Good afternoon, Sunny. May 2020 nang inanunsyo ng federal government ni Prime Minister Justin Trudeau ang panibagong firearms regulations sa Canada. Ilang linggo ito matapos ang deadly shooting sa probinsya ng Nova Scotia na nagresulta ng pagkasawi ng 22 tao. Sa ilalim ng ipinasang firearms regulations, ipinagbabawal ang 1,500 models ng firearms na itinuturing na lubhang mapanganib sa lipunan. Subalit hinamo ng Canadian Coalition for Firearm Rights at iba pang firearms organizations ang legalidad ng firearms regulations ng Administrasyong Trudeau sa Federal Court ng Canada. Anila, walang otoridad ang gobyerno na ipatupad ang Order in Council sa ipinagbabawal na mga armas kabilang na ang AR-15 at Ruger Mini 14. Samantala, batay sa inilabas na desisyon ni Justice Catherine Kane noong Lunes, October 30th, wala umanong nilabag ang gobyerno ni Trudeau sa pagpapatupad ng firearms ban sa pamamagitan ng Order in Council. Anya pa, maging ang pagpasa sa mga sumunod pang regulations kaugnay nito, hindi rin umano lumagpas sa kanilang kapangyarihan sina Trudeau at gabinete nito. Iginiit din ng West na hindi lumabag ang mga regulations sa mga seksyon ng Charter of Rights and Freedoms o Canadian Bill of Rights. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Sunny. Orlin, na magandang balita yan dyan, lalo na patungkol sa mga nagiging mass shooting. Dito lang sa US, na balitaan natin ito nakarang linggo, Orlin. Merong 18 taong namatay at ilang pang mga nasaktan sa Maine, sa estado ng Maine dahil din sa mass shooting na gamit yung mga malalakas na firearms. Dito sa US, medyo mahirap magpasa ng mga ganyang mga batas ng firearm ban, Orlin, dahil nga sa tinatawag naming Second Amendment sa US Constitution. Ano ba ang pagkakaiba ng Canada at dito sa US pagdating dyan sa public view at government view ng mga gun rights, Orlin? Oo, Sanya, no? Even though Canada and US are both very close to each other in North America, magkaiba talaga when it comes to the issue of guns, lalo na sa publiko. Like you mentioned earlier, sa America, no, the right to bear arms, there's very much of a strong opinion to continue to do so. But dito sa Canada, most Canadians support strong gun control laws. At pagdating sa mga military-style assault weapons, ayon sa isang study, 82% are in favor of a complete prohibition. Kaya mas pabor yung mga Canadians dito na sa stronger na gun control laws para nga maiwasan yung mga ganong mass shootings na nangyayari sa iba't ibang mga lugar. Sunny. Alright, salamat sa update and continue to keep us updated sa mga pangyayari dyan sa Canada. Salamat, Orlin Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Tuloy-tuloy naman tayo sa balitang pangseguridad. Dodoblehin naman ng Singapore Police ang security camera sa bansa. Ito ay upang mas mapabilis ang pag-iimbestiga ng iba't ibang krimen. Ito ang umatigabong balita ni Ara Dagdag. Sisimulan na ng Singapore ang paglalagay ng karagdagang bilang ng police cameras sa iba't ibang bahagi ng Singapore. Inaasahan na sa kalagitnaan ng 2030s, mahigit sa 200,000 police cameras ang nai-install sa mga pampublikong lugar sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 90,000 police cameras ang papalitan ng bago na ang karamihan ay nasa public house blocks, multi-story car parks at public areas. Ayon sa Singapore Police Force,
o SPF, ang mga karagdagang cameras ay i-install sa mga iba't ibang lokasyon tulad ng commercial, entertainment at mga recreational places. Bukod pa rito, magdadagdag din ang SPF ng mga kamera sa mga bus stop, bus interchange at immediate vicinity ng MRT stations. Ito ay anila ay dahil hindi lahat ng naturang bus stops ay mayroong police cameras bukod sa mga nasa ilalim ng Housing and Development Blocks o HDB. Tinitiyak din ng ahensya na ligtas ang nakaimbak at mabubura ang mga camera footage pagkatapos ng 31 days maliban na lamang kung kinakailangan para sa mga pagsisiyasat. Ayon pa sa SPF, nakatulong ang police cameras na mapababa ang ginugol na oras sa mga pagsisiyasat at malutas ang nasa 75,000 krimen gaya ng hindi lisensyadong money lending related harassment, pagnanakaw sa mga behikulo ng mga car parks at HDB estates. Aradagdag, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang pinahahalagahan. Tamari, malalaman natin kung bakit malamig sa lugar ninyo. Ito ang ating weather news. Malaking bahagi ng Estados Unidos ang inaasahang makakaranas ng frigid temperatures at snow ngayong linggo. Samantala, itinaas na ng Meteorological Office sa United Kingdom ang risk to life alert sa bansa bunsod ng paparating na bagyong Kirian. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Patuloy na kumikilos sa buong Estados Unidos ang isang malakas sa cold front na nagdulot naman ng pagbagsak ng temperatura mula record highs hanggang below freezing batay sa forecast ng National Weather Service ng bansa. Ilang bahagi naman ng rehiyon ang makararanas ng temperatura na nasa 30s at 20s na maaari pang bumaba ng hanggang single digits. Bumagsak na rin ang heavy snow mula sa Colorado hanggang South Dakota kung saan ilang mga lugar ang natabunan ng niebe na may sukat na mula 6 hanggang 19 na pulgada. Isinailalim naman sa freeze at frost alerts ang 26 na estado mula California hanggang Pennsylvania. Samantala, naglabas na ang Meteorological Office ng United Kingdom ng Amber Danger to Life warning sa bansa, bunsod ng inaasahang pagdating ng bagyong Kieran sa Miyerkules ng gabi. Inaasahang magtataglay ang bagyong Kieran ng bugso ng hangin sa kahabaan ng south coast ng England, gayon din sa Channel Islands na aabot ng hanggang 80 miles per hour na maaari pang umabot ng hanggang 90 miles per hour. Samantala, patuloy naman ang ginagawang monitoring ng emergency planning officers ng bansa kaugnay ng pagsusuri sa mga potensyal na panganib na posibleng idulot ng bagyong Kieran. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, tama ka dyan, Sunny, dahil may freeze warning dito sa kinaroroonan ko. Magsisimula mamayang gabi hanggang bukas ang umaga. Pero public service muna tayo. Magkakaroon ng libreng workshop series para sa newcomers sa Canada sa November 17. Samantala, nagbabala ang Philippine Consulate sa Milan, Italy hinggil sa illegal recruitment. Ingat po. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng consular outreach mission sa Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia sa November 6 hanggang November 10. Inaanyayahang kumuha ng appointment ang mga aplikante upang mabigyan ng kanilang schedule at address. Maaari masecure ang appointment sa bit.ly/KLCMPH o di kaya scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Malaysia sa facebook.com/PH in Malaysia. Magkakaroon ng libreng workshop series para sa mga newcomers sa Canada sa November 17 mula alas 6:30 hanggang alas 8 ng gabi via Zoom. Pag-uusapan sa workshop na ito ang mga career opportunities at upang malaman ang mga paraan sa pag-explore ng trabaho sa Canada. Sa mga interesadong dumala mag-email lamang sa upaaexec@gmail.com. Naglabas ng listahan ang Philippine Embassy sa Egypt ng mga newly released passports na ready na for release. Makikita ang listahan na ito sa bit.ly/Cairo PE Release PPT. Sa mga magkiklaim ng passport, mag-secure ng appointment sa bit.ly/Cairo PE Appointment. Huwag kalimutang dalhin ang inyong old passport at resibo sa araw ng pick-up.
Muli namang nagbabala ang Philippine Consulate sa Milan, Italy hinggil sa illegal recruitment. Paalala ng konsulado na mag-iingat sa mga individual o ahensya na nag-aalok ng tulong upang makakuha ng trabaho sa Italy sa ilalim ng Dekreto Flusy Program. Ala na kayo ay nabiktima, maaari kayong mag-email sa atn.consulato@ph.gmail.com at tumawag sa 393896835076. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa pang balitang OFW tayo, nagsama-sama sa pagdiriwang ang mga OFW sa Malaysia sa kanilang pagtatapos ng kanilang training na isinagawa ng isang Filipino community. Iba't ibang training program ang inihandog sa ating mga kababayan para sa kanilang kinabukasan. Ito ang umatika pong balita ni Joanna Besonia. Matagumpay na idinao sa Arena Star Hotel sa Kuala Lumpur noong linggo, Oktubre 29, ang pagtatapos ng ilang overseas Filipino workers sa Malaysia na benepisyaryo ng libreng kurso na alok ng Unity na isang Filipino community. Kaalinsabay sa idinaos na commencement exercise ang pagdiriwang naman ng ika-5 taong anibersaryo ng grupo ng Unity na walang sawang nagtataguyod ng libreng training sa OFW sa Malaysia. Layo ng grupo na makatulong sa mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng mga kasanayan na maaaring magbukas pa ng mga pintuan tungo sa mas magagandang oportunidad sa ibayong dagat man o sa Pilipinas. Kabilang sa mga inaalok ng libreng kurso ng grupo ng Unity ang caregiving, dressmaking, reflexology, computer, guitar at ukulele classes. Isang kababayan naman na benepisyaryo ng libreng pagsasanay, taos sa pusong nagpapasalamat. Nung nagpunta ako dito sa Malaysia, honestly, wala talaga akong kaalam sa caregiving. At least noong nagsimula akong nag-aral, natutunan ko kung paano ang CPR, mag-tube feeding, magkuha ng vital signs at iba pa. Magagamit ko ang aking natutunan sa pang-araw-araw na buhay at sa aking future. At lalong-lalo sa aking mga parents. Bukod pa sa mga libreng kursong iniaalok, maaari ding mag-aral ng lengguaheng bahasa Melayu at Mandarin. Ayon kay Jasper Tan, ang Malaysian instructor ng Mandarin classes, nagbibigay umano sa kanya ng motibasyon ang eagerness ng mga Pinoy na matuto ng wikang Mandarin. It's more to the learners that inspire me and aspire me to be a teacher to them, for their eagerness and commitment to learn. In Malaysia, you have tons of China expats, and you also have the local Chinese too. So it's you can't say have a low, but you have the chance if they really love people who can speak Chinese. So your employer, if you want to find a Chinese employer and you can speak Mandarin, your chance will be high. Ang taunang selebrasyon ng anibersaryo ng Unity ay hindi lamang nagtatampok ng mga libreng kurso para sa OFW sa Malaysia, kundi nagiging daan rin ito upang maibahagi ang kulturang Pilipino at maipakilala ang lakas at katatagan ng Filipino community. Lelia Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman na Sunny, ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Ayun, narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello po. Ako po si Peli De Leon, dito po sa Port McMurray, Canada. Binabati ko po ang aking mga kamag-anak dyan sa Pilipinas. Sa Quezon City po, kumusta po kayong lahat, mga aming mga kamag-anak at mga kaibigan dyan. Salamat po sa Diyos. Ayun, ang saya-saya. Alam mo, Sunny, talaga nakakatuwang panoorin, no? At pakinggan yung mga pagbati ng ating mga kababayan. Lalo na pag matagal ka nang hindi nakaka-uwi, katulad nating dalawa, Sunny. Pero ito naman ang aking pagbati. Mauna na ako sa'yo this time, ano? Binabati ko unang-una na, yes, ang aking Liamor. Happy birthday.
Ayan, happy 50-something birthday sa iyo. Sana nandito ka, pero salamat sa Diyos sa pag-iingat sa iyo sa mga taong nagdaan. At syempre, gusto rin natin batiin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA na palagi nang nakaantabay sa lahat ng ating mga programa sa UNTV. Gayon din ang ating mga kababayan dyan sa San Pedro, Laguna, ang aking mami at ang aking mga anak na si John at si Trisha. At syempre kay Binoy, no, na nakauwi after 13 years dyan naman sa Pilipinas. At gusto rin natin batiin ang ating mga seniors dito sa East Coast ng USA at gayon din dyan sa inyo, Sunny, ano, sa West naman ng Amerika na palagi nating kasama sa ating mga community prayers. At gusto ko rin batiin ang ating mga kababayan din dyan sa KD Rock na palagi ding nakaantabay sa atin dito sa UNTV. Go ahead, Sunny. Oo, binabati natin mga kababayan natin dyan sa KD Rock. Oo nga, nakakamiss ang Pilipinas. Yung kita ko kay Binoy, nakauwi na Pilipinas. Sana all makauwi. Pero kamusta na, Binoy? Ingatan nawa ng Panginoon. Siyempre, happy birthday kay Brother Nomer. Patuloy na pagbata ng pagbata. At babati na rin ako. Babati na rin ako, Marie. Ito, nabati natin sila Mike Capulong, Brother Diony, Arby's family, sila Sis Rose at Brother Aris, si Brother Erwin Azul at ang kanyang asawa na si Aurora. Ganun din, happy birthday kila Sis Blanche. Birthday ni Sis Blanche ngayon, Marie. At saka kay Sis happy birthday. Ayan, at ganun din, binabati natin yung mga kaibigan natin na sila DJ Rocky Rock, Haskell Jackson, Lyle Del Mundo, si Allen Palos, Jennifer Taylor, Ginger, Paul Condon, si BJ Hawson, and si Ludig Gilkison and Dr. Gilkison. Greetings to all of you. Yan, English speaking tayo ngayon. Si mga English speaker sila. Ayan. Greetings sa lahat ninyo. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Ganun din. At binabati natin, Marie, ang mga nanonood sa atin sa UNTV Channel 37 at ganun din sa mga nakikinig sa atin ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Kamusta na kayo, mga kasangbahay? At ganun din sa mga nakatutok sa atin na YouTube at Facebook page, Marie. Diyan lagi sila Vivian Moneda, Daniel Valdez, sila Ireneo Chamizo, ang Repolona family at iba pang mga nakatutok sa atin araw-araw. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa UNTV sa buong maghapon at sa buong magdamag. At ayan Maria, ready na ang ating amigo Sherwin sa Pilipinas. Sana na-meet ni Binoy si amigo dyan sa Laguna. Kamusta na, amigo? Ano bang ating mga abangang humahataw na balita sa buong Pilipinas? Yes, good morning, Sunny at Marie. Malapit lang naman ako kay Binoy. San Pedro siya. Nandito lang ako sa Calamba. Parang 30 minutes lang ang biyahe niya at ni Maria. Baka may mga padala ka dyan na surprise. Oy, happy birthday kay Brad Nomer at ka-birthday ni Brad Nomer, si Marie, baka kilala mo si Brad Jojo, si Wilmar Bernados Jr., taga San Pedro din tsaka si Sharin Di Malanta. Si Brad Jojo suki din natin araw-araw na nanonood dito sa UNW tsaka sa Hataw Balita. Ayan. At dahil November 1 ngayon, maraming mga kababayan tayo ngayon ang inaasahan na maglalakbay at kasalukuyan naglalakbay na sa kanilang mga iba't ibang destinasyon. Sa atin na lang siguro yung paalala para iwas sa trahedya, sa mga aksidente sa kalsada, na sana yung kanilang driver nasa maayos din na kondisyon, kasi lagi nga napapaalala nga natin itong mga sasakyan laging i-check, laging ihanda. Minsan yung driver, ito yung nagiging cause ng aksidente kasi inaantok, tuloy-tuloy pa rin sa pagmamaneho. Medyo mahaba-haba itong ating bakasyon na ito, simula pa nitong nakaraang Lunes dahil eleksyon nga, at inaasahan natin na talagang maraming mga kababayan natin ang mamamasyal ngayon at uuwi sa kanilang mga probinsya, yung mga hahabol pa, Marie. Amigo, no? At saka, Sunny, ganyan talaga naging ugali na natin yan dyan sa Pilipinas. Nag-take advantage dito sa long weekend para makita ang ating mga mahal sa buhay. Pero, amigo, bago ko makalimutan, alam mo yan si Sunny din, si Brad Wilmar, talagang every year hindi yan nakakalimot na bumati. Pero gusto ko rin batiin, narinig ko kanina, yan sa ating SK, babatiin ko lang si Sis Glenda at saka siyempre si Sis Amihan.
Ayan, happy Sabbath anniversary po sa inyong dalawa. Tama ko, no, amigo? Oo, tama, Ate Maria. Sabat nila nitong October 30 pa. Ayan. Salamat sa Diyos. Ayan, at tungkol naman dun sa pagdaong ng US Navy dyan sa Pilipinas, nakaalis na rin sila, amigo, at sa ngayong umaga ang alis nila dyan at medyo alam ko marami tayong balita tungkol dyan sa pagdating ng US Navy Forces dyan naman sa atin at ang pag-iikot nila sa Asia. Medyo nag-stir yata ng mga bagay-bagay dyan sa between China and North Korea, no? Pero syempre, another balita na yon. At dito naman sa Sunny at amigo, tayo ay nag-i-expect katulad ng nabanggit kanina, no, ng severe weather system at ng paglamig na ng season na ito bago magpalit ng time. Sunny, bakit ba nagpapalit pa tayo ng time? Oo nga. Mahirap eh. Pero amigo, inaasahan kasi dito sa lugar natin, Maris, sa Amerika ngayong darating na weekend, amigo, Sunday yan, first Sunday of November, ay uurong ng 1 oras ang buong Amerika muli. Ito yung pagkatapos ng daylight saving time, amigo. Kaya mapupuyat na naman ang mga Amerikano, Marie. Correct yan, magbabago ang ating time. Yes, at in-expect natin ang maraming mga pagbabago, lalo na sa political and economic changes dito sa Amerika at sa iba pang mga lugar, amigo at Sunny, dahil sa mga eleksyon na darating na rin. At mag-aabang kami, amigo Sherwin, sa iyong mga lumahataw na mga balita. Salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, mga kasangbahay, kung meron pa po kayong hindi napanood na balita o nais inyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa 1 John chapter 3 verse 3. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ganda talaga ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. At Sunny, gusto ko rin mag-hello sa ating matagal ng kasama kay Isong. Hello, kumusta sa iyo dyan? At salamat sa Diyos, nagkausap tayo kahit saglit kanina. At yan naman po ang umati kamong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, November 1, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Sa ngalan ng lahat na bububuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad, 13:50, mula rito sa historic downtown Round Rock, USA, ako si Marie Peñaranda. At mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.